Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo ngayon? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago tayo magsimula, ayusin muna natin ang ating mga upuan. Itaas ang mga kamay at mag-unat-unat ng kaunti. Ayan, very good! Para naman magising tayong lahat at makapag-focus sa ating gagawin. Ngayon, handa na ba kayong makinig at matuto ng bago ngayong araw? Mabuti kung ganon. Pero bago tayo magsimula, may ilang salita tayo ngayon na kailangan nating intindihin para mas maging masaya ang ating kwentuhan. Una, guminhawa. Ang ibig sabihin nito ay bumuti ang pakiramdam o gumaling na sa sakit. Tulad ng isang bata sa larawan, siya ay nakahiga at may sakit, at ang isa namang bata ay masaya at malusog. Kapag guminhawa na ang inyong pakiramdam, ibig sabihin ay okay na kayo at pwede na ulit maglaro. Pangalawa, hiwaga. Ito ay isang bagay na kamangha-mangha o parang may magic katulad nito. Parang hindi makapaniwala yung mga mata mo sa nakikita mo. Ikatlo ay tigib. Ang ibig sabihin nito ay marami o punong-puno. Gaya ng ensaymadang inyong nakikita ngayon, ito ay tigib sa keso. O kaya, ito ay marami. At ikaapat, mahalimuyak. Ito naman ay nangangahulugang mabango. Tulad ng mga bulaklak o kaya ay amoy ng masarap na niluluto. Ngayon naman ay may mga katanungan si teacher para sa inyo. Ano ang paborito mong pagkain? Ayun, turon daw ang paboritong pagkain ni Justin. Bakit iyon ang paborito mo? Masarap ba o masustansya? Tama, masarap ang turon dahil ito ay matamis. At masustansya rin ito dahil ang kanyang palaman ay saging. Very good! So ngayong araw ay mayroon tayong kaibigan na gustong maglaro. Ngunit may humahadlang sa kanyang kagustuhang maglaro. Ano kaya ang mangyayari? Tara, alamin natin. Ang pamagat nito ay halo-halo espesyal. Sa tingin nyo, ano-ano kaya ang mga pagkain na inihanda ni Lola para sa batang may sakit sa kwento? Wow, ang daming posible, di ba? Pero bago yan, tayo muna ay umayos ng upo. Ang aking upo ay iaayos, ang mga mata ay siguro ang tutok, ang aking mga tinga ay handa na upang makinig. Halina't tayo ay magbasa. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang batang babae at ang pambihirang kusina ng kanyang lola. Isinulat ito ni Yvette Fernandez at iginuhit naman ni Jill Irene Posados. Nakahiga ako sa kama. Masama ang aking pakiramdam. Lunes ngayon at 1 linggo na akong nasa bahay at may sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pait ng gamot! Makakatulong ito para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi ni Mama habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako ng maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng magandang lugar, Jackie. Sino nga ulit ang 1 linggo nang nasa bahay at may sakit? Tama, si Jackie. Ipagpatuloy natin. Kaya pumikit ako at inisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay palaging masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan. Masaya ang kusina ni Lola Itang. Laging magaan sa pakiramdam. Lalo na tuwing merienda,
Pagkagising ko pagkatapos ang siesta, kapag unti-unting bumababa ang araw sa malinis na langit sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kumusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tenga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kanyang pambihirang kusina para makasama ako rito sa lungsod. Nagugutom ka ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato ng mainit-init pang bibingkang nakabalot sa dahon ng saging na tinayantang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang, sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbud ako ng ginadgad na niyog at agad bumuti ang pakiramdam ko nang kainin ang mabangong kakanin na may mga piraso ng maalat-alat na kesong puti at itlog na pula. Salamat sa pagdalaw ninyo sa akin. Dito muna ako para gawan ka ng paborito mong kakanin para gumaling ka na. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kanyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga sa bukirin ng mga tubo at ng kanyang pambihirang kusina. Bago natin ipagpatuloy, sino nga ulit ang dumalaw kay Jackie? Tama, si Lola Itang. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Alamin natin ang pakay ni Lola Itang kung bakit niya binisita si Jackie. Martes, pinakuluan niya ang isang kaldero ng champurado at inihain ng may kasamang tuyo. Miyerkules, naghanda siya ng isang ensaymadang tigib sa mantikilya, asukal, at ginadgad na keso. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon, malutong at nababalot ng lusaw na asukal, gaya ng paborito ni Justin. At Biyernes, ang pinakagusto kong araw ng halo-halo. Naghanda si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusod ng baso, napupunta ang garbanzos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging, malatang nata de coco, pula at berdeng gulaman, mahalimuyak na langka, sangkot-sarang halayang ubi at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kiniskis na yelo. Isang buhos ng gatas mula sa lata ang lumulusaw sa yelo at nagpapadali sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakaaaliw na pag-ikot ng mga kulay, pula at dilaw, at lila at lumpian. Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at mangat-ngat. Ang leche flan, malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga! Bago natin ipagpatuloy, ano nga ulit ang pinakagustong araw ni Jackie? Tama, Biyernes. Bakit Biyernes? Tama, dahil ito raw ay ang araw ng halo-halo. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ituloy natin. Kinahapunan, pag-uwi ni Mama mula sa opisina, iniligay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Inilagay niya ito muli upang makatiyak. Inalis niya ito muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na, sabi ni Mama. Mabisa ang gamot. Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti dahil alam naming hindi lamang ang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang. At ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. At doon nagtatapos ang ating kwento. Ano naman ang masasabi niyo sa kwento? Natuwa ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon,
Sagutin natin ang ilang tanong tungkol kay Jackie at kay Lola Itang. Kung talagang nakinig ang bawat isa, ang aking mga katanungan ay siguradong masasagot ninyo. Una, sino ang tauhan sa kwento na isang linggo nang may sakit? Tama! Paano naman inalagaan ng nanay si Jackie habang siya ay may sakit? Very good! Pinainom siya ng gamot at nilagyan ng malamig na bimpo sa noo. Magaling! Ikatlo, ano naman ang ipinangako ni nanay kay Jackie paggaling niya? Tama, uuwi daw siya ng maaga at bibili ng pizza. Ikaapat, habang naghihintay, ano ang lugar na biglang naisip ni Jackie? Mahusay, talagang nakinig kayo sa ating kwento ngayong araw. Ang naisip daw ni Jackie ay ang kusina ni Lola Itang. Bakit kaya niya naisip ang kusina ni Lola Itang? Tama ulit, dahil masaya daw doon at magaan sa pakiramdam. Ano-ano naman ang mga masasarap na niluto ni Lola Itang para gumaling siya? Tama, di ba ang dami? Bibingka, champurado, ensaymada, turon, at ang pinakapaborito ni Jackie sa lahat ay ang halo-halo espesyal ni Lola Itang. Lahat ng ito ay masarap, lalo pa kung may kasamang pagmamahal. Siguradong mabisa. Ngayon, kayo naman mga bata, inalagaan at ipinagluto rin ba kayo ng inyong nanay o lola kapag may sakit kayo? Anong niluluto nila para sa inyo? Kung kayo naman si Jackie, kakain ka rin ba ng mga masusustansyang pagkain na inihanda para sa inyo? Bakit? Tama, para gumaling agad at lumigsi at lumakas ang katawan. At gaya ng nasa kwento, nakakatulong din ang pagmamahal at pag-aalaga para gumaling tayo agad. Nais kong sabihin sa inyo na napakahusay ninyong lahat. At dahil dyan, may surprise si teacher para sa inyo. Para sa ating activity, gagawa tayo ng sarili nating halo-halo espesyal. Gusto nyo ba yon? Okay, simulan na natin, pero bago ang lahat, maglinis muna tayo ng kamay. Bago hawakan ang pagkain, ano ang una nating gagawin? Tama, kailangan muna nating hugasan ang ating mga kamay ng mabuti. Gumamit tayo ng sabon at tubig. Dapat malinis tayo para hindi tayo magkasakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pangalawa, may dala akong masasarap at masusustansyang sangkap. May saging, beans, langka, nata de coco at ube. Bigyan ko muna kayo ng maliit na baso at kutsara. Ngayon, pumili kayo ng gusto ninyong ilagay sa baso nyo. Kahit ano pwede. Tandaan, ang mga prutas at gulay ay nakakapagpagaling at nakakapagpalakas. Pagkatapos nyo maglagay ng prutas, maglalagay tayo ng dinikdik na yelo. Pagkatapos, bubuhusan natin ng gatas. Kung gusto nyo ng medyo matamis, pwede naman tayong magdagdag ng konting asukal. Gamit ang kutsara, ay haluin ng dahan-dahan. Halu-haluin nating lahat. Ayan, tignan ninyo ito. Ito na ang ating halo-halo espesyal. Ayan, maaari nyo ng tikman at kainin ang inyong mga sariling halo-halo espesyal. Pagkatapos nyong kumain, maaari bang kayong kumuha ng papel at pangkulay? Iguhit nyo roon ang inyong ginawa at sabihin kung ano ang paborito nyong sangkap na nilagay ninyo sa inyong halo-halo. At kung sino man ang gustong magbahagi nito sa klase, ay itaas lamang ang kamay. Mayroon kayong 5 minuto para gawin ito, kaya't maaari na kayong magsimula. Ayan, at dahil tapos na ang lahat, sino sa inyo ang gustong magbahagi sa ating klase ng kanyang ginawa? Okay, si Ben daw. Very good, Ben. Bigyan naman natin siya ng 3 palakpak pataas. 1, 2, 3. Ang paborito raw ni Ben na sangkap sa kanyang halo-halo espesyal ay ube. Very good.
Palakpakan din natin ang ating mga sarili dahil tayo ay nakagawa ng ating sariling halo-halo espesyal. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw sa ating kwentong binasa. Baunin nyo sa inyong pag-uwi ang inyong mga natutunan. Yun lamang sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Sa uulitin. Bye-bye!